Ma'am Cynthia, tsaka mauna po sa ating pong lecture, mga kapatid. Everyone say, God bless, Ma'am Cynthia. Praise the Lord! Come on, let's clap our hands to God! Praise the Lord! Hallelujah! Come on, we can be better than that! The glory be on the beloved of the Lord! He deserves our praises! We can never be Hallelujah. Tayo po lumapit sa ating Panginoon. Blessed be the name of God. Hallelujah. Lord, we give you praise. We give
umagang ito, mga kapatid, amen, we will be talking about the autopsy of a dead life. Amen? Autopsy of a dead life. Nung sinabi sa akin, mga kapatid, itong lesson na to, it came to my mind, bakit ito? Bakit may autopsy of the dead? Praise God, amen. Ito ay Sunday School o Teachers Congress. Ang kinakausap natin at tinuturuan natin, mga kapatid, ay puro mga teachers. So it means they are alive. Amen? Mga teachers, mga buhay yan. Pero bakit dumating tayo, amen, sa pagtuturo nito? Autopsy of a dead life. Mga patay na buhay. Nakakita na kayo ng zombie? Hindi pa tayo nakakita sa mga movies lang yan, di ba? Living dead. Amen, patay na sila pero kumikilos, mga kapatid, buhay sila. But their mind, their spirit is dead. Praise God. And hopefully, wala pong mga dead life dito. And in case there must be, mga kapatid, amen, pag-uusapan po natin ito. Praise God. I believe this is not a mistaken, mga kapatid. No, mga kapatid, hindi ito, mga kapatid, parang nagkamali lang, mga kapatid. Because God knows everything. Nabasa natin yan. Diba, mga kapatid? Ang sabi dito, mga kapatid, I know all the things you do. Nothing is hidden. Nothing is hidden from God. Lahat ay lantad, mga kapatid. Kaya bago tayo magpisa, mga kapatid, kabayan mo ang iyong katabi at tanungin mo siya, buhay ka pa ba? Palapakan natin ang Diyos! Hallelujah! Glory to God, glory to God. Yung nag-listen, dali na po tayong nakaupo, mga kapatid. Pag sinabi natin autopsy, a post-mortem examination to discover the cause of death. Pag sinabi natin autopsy, ito ay isang pag-aaral. Amen. Sa isang namatay, kung ano ang cause of death niya. Nagkakaroon na ng autopsy. Praise God. So ngayon, mga kapatid, magkakaroon maaaring tayo ng spiritual autopsy. Praise God. Dahil maaaring, can I have your attention? Dahil maaaring, mga kapatid, taglay-taglay natin, amen, ang title na teacher. Praise God. Taglay-taglay natin, mga kapatid, ang titulo na tayo ay mga guro. Pero, mga kapatid, behind it, ay mayroon na palang patay. Spiritually. Maaring nagtuturo tayo, maaring nangangaral na rin tayo, mga kapatid. Praise God. But our spirit is already dead. Amen? Praise God. Na maaring, mga kapatid, nandun yung boldness natin, nandun yung pagdidinig natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, but no impact. Alright? Praise God. Maaring nandun ang pagsigaw natin, mga kapatid, but behind it, mga kapatid, tayo mismo ang nangangailangan nito because we are already dead spiritually. Ang dead life, mga kapatid, walang response. And I believe walang dead dito. So lahat may response. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. You know, mga kapatid, tinukoy ito
Amen. Sa Sardis. You know Sardis, mga kapatid, is the capital of the ancient kingdom of Lydia. Was undoubtedly the wealthiest city, amen, of its day. Mayamang lugar or city sa kanyang kapanahunan. Mayaman. And in case, in fact, amen, sila ang gumagawa ng mga golden and silver coin. Mga coins, sila ang gumagawa. Kaya wealthy sila. Sa pagkakaroon nila ng wealthy life, mga kapatid, amen, nagkaroon sila, mga kapatid, sabi nga dito, its long association with illicit money, decadent pleasure or extravagant pleasure, and notorious, amen, immorality or well-known immorality has led him to a spirit of complacency. Naging kumpante ang Sardis. Okay? Kasi nga naman, mga kapatid, wala na siyang kailangan. Alright? Mayaman na siya. Praise the Lord. But sad to say, mga kapatid, amen, 2 beses, amen, na natalo siya ng kanyang mga kaaway. Twice. Bakit, mga kapatid? Bakit siya natalo ng 2 beses? Praise God. Because of overconfidence. Amen. And the failure of her guard who fell asleep at their post. Twice have been fallen to her enemies. Because, number 1, overconfidence. And number 2, nakatulog yung mga gwardiya. Praise the Lord. Kasi, nagkaroon sila ng self-satisfaction. Wala na lang silang kailangan. Mga kapatid, kung tayo ay dumating, mga kapatid, doon sa tayo na talagang confident na tayo lahat, wala ka ng kailangan. Dumarating yung tayo na, anong ipag-pray ko? Anong ihilingin ko sa Diyos? Alright? Kaya dumarating tayo sa time, sa punto, amen na, relax ka na lang. Anyway, nagtuturo naman ako. Kilala ako ni Pastor. Pag wala siya, pwede akong magturo, pwede akong mag-preach. Praise God. Amen. Nakakapagturo ako. Marami akong alam sa salita ng Panginoon. Overconfidence. Praise God. But you know, mga kapatid, ang kaaway, pagka pumasok siya sa buhay po natin, mga kapatid, as 2 Kings chapter 24 verse 13. Amen. Ang kanilang kaaway na si Nebuchadnezzar got all the golds, amen, na nandoon sa temple. 24:13, as the Lord had declared Nebuchadnezzar, alright, amen, remove the treasures from the temple of the Lord and from the royal palace and cut up the gold articles that Solomon, king of Israel, had made for the temple of the Lord. Pumasok ang kaaway, mga kapatid. Amen. Kinuha lahat ang mga gold and silver and treasures sa templo ng Panginoon. We are the temple of God. Magnanakaw ang kaaway kapag pinapasok natin siya. Hindi natin alam, mga kapatid. Amen. Kailan ito nag-start? Buksan po natin, mga kapatid. Hallelujah, in Isaiah chapter 39 verse 1 to 6. In Isaiah chapter 39 verse 1 to 6,
At that time, Merodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and present to Hezekiah, for he had heard that he had been sick and was recovered. Nung nalaman ng hari ng Babylonia na sa King Hezekiah, mga kapatid, ay gumaling. Imagine, mamamatay na lang siya, pero pinagaling siya ng ating Panginoon and added 15 years. Naging well-known ito. At nung nalaman ng hari ng Babylonia, nagpadala siya ng letters at mga gifts. Alright? Verse 2. And Hezekiah was glad of them and showed them the house of his precious thing. Pinakita niya. Amen. Yung kanyang mga kayamanan sa mga padala ni King ng Babylonia. The silver and the gold and the spices and the precious ointment and all the house of his armor and all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah should them not. Ipinakita lahat sa kaaway kung ano ang meron siya. Verse 3. Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah and said unto him, What said this man? And from whence came they unto him? And Hezekiah said, They are come from a far country unto me, even Babylon. And verse 4. Praise God. Then said he, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All that is in mine house have they seen, and there is nothing among my treasure that I have not shewed them. Nagmayabang si Hezekiah. Amen. Mayaman siya. Marami siyang pinakita. Nakita ito, mga kapatid, na mga taga-Babylonia. Verse 5. Then said Isaiah to Hezekiah, Hear the word of the Lord of hosts. Verse 6. Behold, the days come that all that is in thine house and that which thy fathers have laid up in store until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. Lahat nakuha ng mga taga-Babylonia. Praise God. Magnanakaw ang kaaway. Nagsimula, mga kapatid, amen, na nakuha, amen, ang kayamanan ng Babylonia nung in-entertain niya ang kaaway. Magsisimula na mapasok ang kaaway sa buhay natin kapag kasinimulan natin i-entertain ang kaaway. Praise God! Dahil kapag pumasok na ang kaaway sa buhay natin, magtuturian mula ulo hanggang paa. Hanggang sa loob, mga kapatid, magtuturang kaaway. Titignan niya doon, ano ba yung mga magandang bagay na mayroon mga precious thing, na mayroon ka. At pagka nakita niya yung strength, kapag nakita niya mga mahalagang bagay, mga kapatid, amen, doon ka niya sisimulang gagapangan. Amen. At doon nanakawin ang lahat ng mga bagay na meron ka na makapagbibigay glory sa ating Panginoon. Ang kaaway is a stealer, killer, and destroyer. Kaya kahit ang ating ministry, ang ating buhay, mga kapatid, amen, ay kayang nakawin, kayang kunin ang kaaway kapag kasinimulan natin itong i-entertain. Of course, sabi ko na, wala ka. Ibibigyan niya yung favor sa'yo. Praise the Lord. Ipapakita niya na friendly siya. Kukunin niya, mga kapatid, yung
ng favor. Oy, na-bless kami sa iyo, sis. Na-bless kami sa iyo, hari. Imagine, mamamatay ka na. Pero, ate, 15 years pa, ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Ikaw naman, of course. Amen. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Amen. Kaya pag in-entertain mo siya, pinapasok mo siya sa buhay mo, kapatid. Amen. Ito na yung time. Amen. Hallelujah. Nailis pa yan kanila. Praise God. At nakukuha kung ano ang meron ka. Like the service. Because of overconfidence, nakuha siya ng kaaway. Because of overconfidence, mga kapatid, bumagsak siya. Pag overconfidence tayo sa buhay po natin, amen, ako, amen, makikita mo na lang, mawawala ka na lang sa ministry. Praise God. Palakpakan po natin ang ating ang sabi mga kapatid, hallelujah. Sa verse 6 ng Isaiah, the time will surely come when everything in your palace and all that your predecessors have stored up until this day will be carried up to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. Amen. If we will allow Him, amen, to enter into our life and make a tour. Amen. Hallelujah. And spy, hallelujah, even our precious things in our lives. And you will be just surprised. One day, everything has been taken away. Amen. Even your very life. Kahit ang buhay po natin ay pwedeng kunin ng kaaway. Do not be complacent. Hallelujah. Of your ministry. You need to guard it because you are a vulnerable target of the enemy. Target ka ng Panginoon. Sardis was overtaken by the enemy. Amen. Pangalawa mga kapatid. Amen. Because yung guard nila fell asleep. Nawala na yung mga gwardiya. Alright? Hindi na sila nagbantay. Overconfidence na. Praise God, nawala na mga kapatid. Amen. Yung pagbabantay nila sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang ministry, mga kapatid. Amen. Kaya kapag manalangin sila, amen, saglit na lang. Hindi na nila matouch yung throne of God. Nakakalungkot mga kapatid ko yung pagluhod mo. Lord, purihin ka. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Pagpalain mo kami, ingatan mo kami. Amen. Hit and run prayer. Parang in-excite mo lang ang Diyos. Oh, nandito yung anak ko, nakaluhod niya. And then, hindi pa siya nakapagsalita. Hindi pa siya nakakainig. Bye, Lord. Bye. Wala nang pag-guard. Amen. Halos hindi na lumuha ang mga kapatid yung ating mga mata. Amen. Dahil mabilis na pananalang. Hit and run. Wala nang pag-guard. Wala nang interceding mga kapatid na prayer. Even the prayer warriors, wala na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. We are the vulnerable target of the enemy. Praise God. Kaya mga kapatid, huwag kang matulog-tulog sa ministry. Amen. Hallelujah. Do not kill your calling. Huwag mong papatayin mga kapatid yung pagkatawag ng Panginoon sa iyo. Huwag mong ibigay ito sa kaaway. Ingatan mo yan. Praise God. Hallelujah. Kung papaano mga kapatid, amen, si King Cyrus, amen, of Persia, 2,000 years before his birth, God called him for the deliverance of the Jews. Just imagine that. 200 years before his birth, tinawag na siya ng Panginoon. 200
natin ng Diyos. Hallelujah. Tinawag ka ng ating Panginoon. Amen. Narinig natin kahapon kung gaano kahalaga ang pagtuturo. Praise God. In-expound natin, in-explain natin mga kapatid, we are grounding the faith of the Christian. Pinapatibay natin sila, kaya napakalaga yung ministry na to. Praise God. Ayaw ng kaaway. Amen. Nalalago tayo. Amen. Sa ministry ng pagtuturo. Kaya anong ginagawa niya mga kapatid? Naghahanap siya ng butas para makapasok siya. Para kapag pumasok siya mga kapatid, then boom! Maghahanap na siya. Amen. Ng kanyang makukuha. Alam natin mga magnanakaw, hindi siya kukuha ng isang bagay na walang halaga. Precious things. Amen. Ang kukunin niya mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yung makapagbibigay ng buhay sa'yo, kukunin niya. Yung makapagbibigay ng strength sa'yo, kukunin niya. Yung makapagbibigay ng glory sa Panginoon, kukunin niya. Everything that gives God glory and strength and life, amen, to you. Yun ang puporteryahin ng kaaway. Dahil kapag ka namatay ka na, wala nang response. Wala nang buhay. Kahit, mga kapatid, mayroon ka pang mga memory verse, walang impact yan sa'yo. Why? Patay na ang spirito natin. Praise God. In 1 Corinthians chapter 2, verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he view them, because they are spiritually discerned. Ang mga bagay na pang-espiritu, mga kapatid, ang espiritu lang ang makakaunawa nito. But our natural man do not understand what the Spirit say. Hindi ito maunawaan. Kaya anong gagawin ng kaaway? Papatayin niya yung espiritu para hindi natin makuha kung ano ang nais ng espiritu sa atin. Amen. Papatayin niya yung connection niya. Connection natin sa espiritu, mga kapatid, para kung ano ang revelation ng Diyos, hindi natin ito mauunawaan. Dahil kapag kapatay tayo, mga kapatid, wala response. Amen? Ang patay, kahit na itap-tap-tap mo yan, mga kapatid, amen, walang pakiramdam yan. Amen? Hallelujah! Kaya kapag ka may pangangaral dito, yung litin lumalabas na, mga kapatid, pero nakatingin pa rin ganun. Ang pinagsasabi niyan. Amen? Pero yung buhay ng espiritu, mga kapatid, amen, nag-response siya. Nagsasabi niya, yes, Lord, speak to me, God. Amen. Hallelujah. Nabubuhat tayo, mga kapatid, ng autopsy of the dead. Ano kaya ang nagiging cause? Ang nagiging cause, mga kapatid, kung bakit namamatay ang isang Kristiyano spiritually. Praise God. You know, mga kapatid, in Matthew chapter 8, verse 21 to 22, it says, another disciple, amen, said to him, Lord, first let me go and bury my father. Gusto niya, mga kapatid, sumama sa ating Panginoon. And in verse 22, but Jesus told him, follow me and let the dead bury their dead. Let the dead bury their dead. Yung mga patay, ilibing ang kanilang mga patay. Yung mga maglilibing, mga kapatid, amen,
unang-una mga kapatid, dahil sa kasalanan kamatayan dahil sa kasalanan. Wala nga naman nakakakita sa atin. And you know mga kapatid, grabe yung pagtingin ng tao o ng mga ibang ng mga Kristiyano o ng iglesia sa atin. Kasi teacher ka. Kasi leader ka. Kumbaga, nasa top. Okay? Nasa top tayo mga kapatid. Amen. Kumbaga, nasa entablado tayo. Praise God. Grabe mga kapatid. Amen. Pero, sino nga naman ang nakakakita sa atin pag wala na tayo sa church? Amen? Kapag nandun na tayo sa sarili nating tahanan, sino ang nakakakita mga Christian or pastors? Wala na. But God can see. Nakakakita ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung ano, yung mga ginagawa natin behind sa ministry natin. Praise God. Huwag tayong magtatago sa title na teacher tayo. Praise God. Magtuturo ka o hindi, mga kapatid, panatiliin mo. Amen. Yung pagiging teacher mo. Because there are times kapag tayo hindi ka magtuturo, mga kapatid. Amen. Nalilate na rin tayo. Ay, hindi mo na ako magtuturo ngayon eh. Si sister magtuturo ngayon. Pwede ako malit. Pwede ako mawala. Amen. Praise God. Hallelujah. Kapatid, panatiliin mo yung buhay na patotoo. Amen sa iyong buhay. Yung apoy. Amen. Hallelujah. Ay, di naman ako magtuturo ngayon kaya hindi mo na ako magdi-devotion. Hindi mo na ako mag-pray ngayon. Hindi mo na ako mag-fasting ngayon. Hindi naman ako gagamitin ngayon. Huwag kang magtago, kapatid, sa iyong title na teacher leaders. Amen. Hallelujah. Kahit na anong sitwasyon, hatasin mo ang Panginoon. Kahit na anong sitwasyon, magliwanag ka. Because of sin, namamatay tayo, mga kapatid. We know that. Amen. Self-explanatory. Alam na natin ito, mga kapatid. Praise God. Number 2. Amen. Because, amen, of pleasure. Dead in pleasure. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Yung kalayawan. Amen. Namamatay tayo, mga kapatid, spiritually dahil sa kalayawan natin. Amen. Ini-involve natin sometimes ang ating sarili. Amen. Sa mga kalayawan sa mundo. Praise God. Palapakan natin ng Diyos. Parang, siguro sa akin, hindi sa akin yan. Amen. Hindi naman ako hindi ayaw ko naman yung mga pleasure na yan. Praise God. How about legalism? Minsan namamatay tayo, mga kapatid, sa legalism. Praise God. Amen. Pag sinabi natin legalism, mga kapatid, praise the Lord, is a rejection of the commandments of God to establish what we say or what you say. The problem with this manifestation of legalism is put you in the position of God. Kung baga, mga kapatid, kung ano yung paniniwala mo, kung ano ang gusto mo, mga kapatid, yun na. Yun ang dapat mangyari. Gumagawa ka ng sariling batas mo. Praise God. Parang mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo masyado mga legalism yan eh.
Praise God. Lagi nilang nire-review si Jesus. Sinasabi nila, Jesus, bakit yung mga disciples mo, hindi man lang sila mag-fasting? Amen? Bakit yung mga disciples mo, hindi man lang sila maghugas ng kamay kapag kumakain? Bakit yung mga disciples mo, nakikisalamuha sa mga unbelievers? Praise God. Puro bakit? Ano mga kapatid mo, mapasok ang self-righteousness. Legalism. Namamatay yung ating joy. Amen. In serving God. Bakit? Tinitignan natin yung mali. Mali yan. Bakit nandyan yan? Hindi ba alam ni Pastor na ganyan ang buhay niya? Legalism. Self-righteousness. Pag pumasok yan, mamamatay na yung joy mo. Mamamatay na mga kapatid. Amen. Marami ka ng question. Marami ka ng tanong. Bakit? Amen. And they are living, mga kapatid, in the old life. Old life. Ang sabi, mga kapatid, but now we are delivered from the law that being dead wherein we were held. Na-deliver na tayo sa law that we should serve in what? Newness in spirit. Newness in spirit and not in the oldness of the letter. May spirito na, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, I will put my law in your heart. Wala na rin sa table store. Amen. Dito na sa puso natin. Amen. When the Spirit of God, amen, fill us. Amen. At pumasok sa puso natin. The Word of God. Amen. To be our life and life. Dito ang magsasabi sa'yo, anak, huwag mong gawin yan. Anak, mali yan. Amen. Anak, huwag kang pumasok dyan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Amen. Amen. The Pharisees rebuked Jesus. Amen. Kung bakit siya nagpapagaling sa Sabbath day. Legalisms. Amen. Sometimes we're being binded of the laws. Nabana rin tayo. Nagkapos tayo, mga kapatid, sa mga laws. Amen. We are becoming self-righteous. And that's why our joy has been stolen. Praise the Lord. Hallelujah. We'll be delivered by this law. Number 4. Amen. Death to hope. Namamatay tayo, mga kapatid, dahil nawawalan tayo ng pag-asa. Praise God. Namamatay tayo, mga kapatid, dahil pumapasok na yung doubt and unbelief. Kahit sabihin natin, teacher or maybe pastor, amen, kapag ka nandun tayo sa hard things or situation, mga kapatid, amen, at medyo hinood ng Panginoon yung kanyang answer. Amen, minsan pumapasok yung doubts and unbelief. Minsan namamatay yung faith natin, mga kapatid. Praise God, hallelujah. In Ecclesiastes 4:9 it said, for to him that is joined to all the living there is hope, may pag-asa while you have life. For a living dog is better than a dead lion. Amen. Praise God. Put your trust on God. Fix your eyes on Him that gives hope to us. Don't lose hope. There may be disappointment, others, circumstances in life or ministry. Just go on. Just go on. Amen. The best is yet to come. Amen. Hallelujah. Inantay ko ng ating Panginoon. Pero ang sabi, mga kapatid, ng Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Praise God. Verse 8. Kapag ka ang hope natin at tiwala natin ay nasa ating
isang punong kahoy. Amen, na itanim by the waters. Wala kang iisipin. Nag-spread out ang kanyang roots by the river and shall not see. Hindi niya makikita. Amen. When he cometh, kahit na mainit, enjoy siya sa kanyang life. Amen. But her leaf was green. Hallelujah. And will not be when he cometh, but its leaf will be green and will not be anxious in the years of drought, nor will cease from yielding fruits. Kaya kahit na tag-init, kahit na sabihin natin gawat, ito yung sinasabi natin gawat. Praise God, hallelujah. Kahit na may mga difficulties, okay lang Lord, kasi alam ko nandiyan ka. Amen. The Lord na nag-spread out ang kanyang roots, mga kapatid, sa Panginoon. The Lord na nag-connection sa ating Panginoon. There is hope in God. Amen. Dating may pag-asa sa ating Panginoon. Nag-spread out. Amen. Kumukuha ka natin ng lakas sa Panginoon. Praise God. Eh sabi ni Pastor Libra, bring it on, bring it on, Lord. Sige lang, Lord, sige lang. Nandyan ka naman eh. Praise God, nandyan ka naman eh. Ikaw naman ang bahala, di ba? Praise God. God is in control of everything. Amen. Why we worry if we know there is God? He's more than enough for us. He's more than enough for us, mga kapatid. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Paghawakan mo ang kanyang mga salita. Praise God. And you know, mga kapatid, in Isaiah chapter 45 verse 11, it says there, mga kapatid, hallelujah, according to His word, command, give me. Patungkol sa kanyang mga gawa, utusan niyo ako, sabi ng Panginoon. Wow! Utusan lang natin ang Diyos. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, wala akong budget. Alam mo yan. Lord, may problema ako. Alam mo yan. We can move God. Amen. Hallelujah. Sabi mga kapatid, sa pagtuturo kahapon, when we cannot get out, let God get in. Kung hindi tayo makalabas sa sitwasyon, papasukin mo ang Diyos. Hayaan mo ang bilos ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Relax ka lang. Sagot ka ni Lord. Hallelujah. Praise God. And there are times, mga kapatid, amen, namamatay yung ating worship. Kasi iba't ibang klase yung kamatayan, di ba? Minsan, mga kapatid, may mga nakakardiac arrest. Patay. Di ba? May mga na-aksidente. Patay. Mga kapatid, may mga sa aneurysm. Patay ka agad. Iba't ibang klase. May mga namatay, mga kapatid, dahil sa karamdaman. Minsan, namatay, mga kapatid, dahil sa katandaan. Iba't ibang klase ng kamatayan. Sa ating spiritual life, mga kapatid, amen, minsan pinapatay tayo ng kaaway. Amen, dahil sa ating mga pagsamba sa Panginoon. Ginagapos niya yung ating mga kamay, yung ating bibig, yung ating mga paa, mga kapatid. Dahil kapag ka, hindi na tayo nag-worship sa Panginoon, mga kapatid. Amen, mawawala yung joy. Magiging boring na ang ating paglilingkod sa Panginoon. At kapag ka na-bored ka sa paglilingkod sa Panginoon, bye-bye church. Bye-bye ministry. Sabihin ni Pastor, ano turo ka?
Sila na lang, Lord. Sila na lang. Amen. Wala na yung joy. Amen. Kaya kahit na may ministry, mga kapatid, yung unang-una wala pa eh. Kasi sakit pa lang yun eh. Pero kapag ka namatay ka ng unang-una, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Ay, hindi naman ako ang leader ngayon, hindi naman ako magbiminister ngayon. So, okay lang na mawala ako. Lulubog, lilitaw. Pagka lulubog, lilitaw, mga kapatid, hanggang na dumating na, wala nang litaw. Lumubog na. Wala na, mga kapatid. Patay na. Praise God. Dumarating yung tanda sa mga circumstances. Praise God. Hallelujah. Wala na yung joy. Diba, mga kapatid? Wala na yung joy na pumalakpak, sumigaw. Amen. Magpuri sa Panginoon. You know, worship. Ito yung incense. Incense, mga kapatid, na inaalay po natin sa ating Panginoon. This is the day when katulad ito ng prayer. Prayer is worship. Magkasama yan. Prayer and worship. Magkatitig yan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Doon sa tabernacle, mga kapatid, before the curtain, meron isang altar of incense. The golden bracelet. Doon inaalay yung mga insenso. Praise God. At nandoon, mga kapatid, behind the curtain, amen, is the Ark of the Covenant. So, kailangan ka munang mag-worship, amen, para makarating ka, amen, doon sa Ark of the Covenant or the mercy seat. Sa Revelation, mga kapatid, chapter 5, verse 8, amen, andoon, mga kapatid, yung altar of incense before the throne. So, yung pagsamba natin, yung ating pananalangin, mga kapatid, gateway of the presence of God. Kapag ka naman yung ating pagsamba sa ating Panginoon, where is your way to God? Where is your way to God kung walang worship? Kung walang pananalangin, insenso yan. Kaya gustong patayin ng kaaway. Amen, yung worship na yan. Kapag ka tayo, amen, namatay na yung worship natin, hindi ka na makikita sa church kasi wala ka ng pagsamba sa Panginoon. Praise God! Kung wala ka ng pagsamba sa ating Panginoon, kailan ka brother, please? Saan ba? Wala na po yung boses ko. Ito yung mga kapatid problema natin. Lapakan po natin ng Diyos. Kung sa ministry natin, mga kapatid, amen, nawala na yung pagsamba natin. Amen. At sa'yo na lang, akin-akin na lang, wala to God be the glory. Delikado ka na. Praise God. Amen. Amen. Delikado ka na, mga kapatid. Palatakan natin ng Diyos. Bibilisan ko. Meron na lang ako. And 5 minutes. Praise God. And number 5, mga kapatid, amen, is dead to action. Wala nang action. Amen. Wala nang fruits. Wala nang gawa, mga kapatid. Atay. Steady ka na lang. Praise the Lord. Now, pwede tayong tumayo, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Magkakaroon ng karamdaman ng isang tao. Magkakaroon ng karamdaman ng isang tao, literally, dahil sa kanyang kinakain. Pero dahil din sa kanyang kinakakainin, magkakaroon ito ng kagalingan. Diba? Sa mga kinakain natin, nagkakaroon tayo ng karamdaman. At sa bawat kakainin natin din, magkakaroon tayo ng kagalingan. Praise God.
Depende ito sa pagpasok natin sa ating katawan. Depende sa pagpasok natin sa spirito natin, mga kapatid, kung ano ang i-take po natin. God said He is the resurrection and life. We need to wake up. Piliin natin ang ipapasok natin sa spirito po natin, mga kapatid. Namamatay tayo spiritually. Amen. Nagiging deadlight tayo. Amen. Dahil madalas, mga kapatid, mas ini-intake natin, amen, yung ating mga cellphones, amen, kesa salita ng ating Panginoon. Wake up. Pag sinabi natin wake up, make a decision. Tumindig ka. Amen. Make a decision. Make a decision, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Revelation 3:3, go back to what you heard. Go back to what you believe at first. Hold it firmly. Repent and turn to me again. Wake up and strengthen what is remained. Yung mga bagay na buhay pa, yung mga bagay na hindi mo nakuha ng kaaway, malamang today. Hallelujah. Buhayin mo yan. Buhayin mo yung pananalangin sa Panginoon. Yung pananalig na pananalangin sa Diyos. Go back to what you heard. Yung prayer and fasting natin, kapatid. Bira natin marinig ngayon sa mga ngaral ang prayer and fasting. Bira natin marinig ang holiness. Bira natin marinig ang commitment and faithfulness. Go back! Go back! Go back on what you heard. Repent! God can restore everything. God can restore everything. Take back what the devil stole from you. Lord, nawala na yung aking